Magandang araw! Welcome back po sa PTEP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Isa po akong CPA at BIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga LOA cases, SDT cases, mga NOD hearing, DOJ hearing na rin na related sa tax, yung mga tax assessment cases. Nag-handle po ako ng mga yan. Welcome back sa ating lecture. Again, I am Elgin. Ang pag-aaralan natin ay itong EOPT Law o yung RA 11976. Ito siya. Ayan, no? Ito ay signed into law ng January 5, 2024. Tapos, in-upload siya noong January 7, 2024 sa Official Gazette. Meaning, ito ay ipinablish noong January 7, 2024. Anong ibig sabihin nun? Sa batas po, kapag may bagong RA, kunyari, pinirmahan siya, nilagdaan ng ating Pangulo, tapos pinablish siya sa general publication o kaya sa official gazette, ang ibig sabihin nun, within 15 days, pagka-publish ng RA na yon or Republic Act na yon, ay yun na yung magiging effectivity niya. So kung ito ay January 7, kung yan ay January 7, in-upload or na-publish sa official gazette, meron siya within 90 days maglalabas ng IRR after the effectivity. So kung January 7, 2024 siya na-publish, meron siyang within 15 days magiging batas yung effectivity niya. Paano kino-compute yun? Okay, next, the 5-year preservation of books. Dati kasi 10 years, no? Kailangan within 10 years, yung first 5 years, i-hard copy mo yung preservation. Tapos next 5 years, kailangan nasa soft copy. Nasa batas na Section 235. Sa Section 235, ayan na, ginawa ng 5 years ang preservation ng books. Yun na. Preserve mo yung books from the yung date ng filing, 'di ba, April 15, yung filing. So, April 16 and onwards ang bilangan, 5 years mo, 5 years mong i-preserve or i-store or itatago yung mga records. Ngayon, yun yung Ngayon kapag kunyari, lumagpas ka sa April 15, final mo ng May 1, May 1 yung start ng bilangan mo ng pagpe-preserve. Ngayon, eto yun, 'di ba? Yung normal scenario. Pero kapag nagkaroon ka ng cases, no? Nagkaroon ng mga fraud, irregularity, yung mga ganyan, hindi tinatanggal yung 10 years na preservation. Okay na? Note that this does not remove the requirement to preserve the books of accounts for up to 10 years in cases of tax audit due to fraud, no? Kaya yun, titingnan mo within 5 years, kung ikaw ay ma-audit, makasuhan ka ng tax fraud, o pagka nakasuhan ka ng tax fraud, meron kang 10 years na ipe-preserve mo yung book mo, yung mga books mo at saka yung mga records. Yun yung dito ha. Okay. With that, I'd love to know what are your takeaways in this video. Please comment down below. If you have questions, please leave them in the comment section below. I'll try to answer them or feature them in my Q&A videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PTEP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next videos.